Magandang araw sa inyo mga kapatid, mainit at magandang panahon sa atin, no? Welcome to our week 4 ng Introduction to Theology. For the past weeks, pinag-usapan natin ang systematic theology, ang biblical theology, ang historical theology. Ngayon naman po, ngayong oras na ito, pag-uusapan natin ang contextual theology. Before we start, let us offer this class in prayer. Panginoon, maraming salamat po for this wonderful time na pinagkaloob mo sa amin. We thank you for this privilege that we can learn from your word. Salamat Lord dahil habang pinag-aaralan namin ang iyong salita, mas nakikita namin kung gaano kaliit ang aming sarili at kung gaano kakalaki. At ito ay pagkakataon sa amin, Panginoon, para kami ay mas matuto pa. Regardless of our years, Lord, na pagiging Kristiyano namin, amin pong iisipin, Panginoon, na in our lifetime, Lord, kulang pa actually itong lifetime na ito para maunawaan namin ang ikaw, Lord, but through your Son, Jesus Christ, pinakita mo sa amin yung revelation mo, Panginoon. Kaya salamat, Lord, as we now conclude this class, Panginoon, through contextual theology. Ang panalangin po namin ay patuloy na samahan mo kami sa aming pag-aaral at mas ma-realize namin na mas malawak at mas malalim pa ang dahilan kung bakit kami dapat matuto ng theology. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Contextual theology. Before we proceed sa ating class, may short exercise lang ako. So I hope na masama rin ito sa inyong share your learnings, no? If the book of the Gospels were written today, what do you think will be the context, the setting, the language, and environment? Let's pause for a while and imagine the Gospels. Huwag na tayong lumayo sa Old Testament. Huwag na tayong lumayo sa epistles. The Gospels lang, the book of Matthew, Mark, Luke, and John. Kung 2026 siya na isulat, ano po kaya ang itsura ng Book of Gospels? Saan kaya madalas pumunta si Jesus? Sino kaya ano kaya ang itsura ng mga disipulo? Kung sa Pilipinas, sino ang katulad ni Matthew? Sino ang katulad ni Peter? Sino ang katulad nila James? Ano kaya ang lengguwaheng gamit? Filipino ba? English ba? Ano ang common language? Pinoy version ba? Ano ang klaseng environment? Sa Pasig kaya? Sa Alabang kaya? Sa Makati kaya? Sa probinsya kaya? Think of that, mga kapatid. Bakit ko po sinimulan dito sa klaseng exercise na ito? Napaka-importante po ng context, no? Napaka-importante ng setting. Napaka-importante ng language. Napaka-importante ng environment sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Especially the Bible na meron tayong mga kapatid. Hindi yan nasulat primarily sa atin. Okay? I mean, hindi tayo yung direct na audience nun. Tayo po ay nabiyayaan na lamang ng we are grafted, ika nga, no? Tayo ay napasahan. Pero alam natin na may certain context. And even sa panahon ni Jesus po may context. Kaya napaka-importante na malaman natin, no, kung sa panahon natin na isulat, anong klase. Sa panahon nila, anong klase yun, mga kapatid. Bakit po? Ano po ba ang goal ng pag-aaral ng theology? For the past weeks, ito ay sinabi natin, no, mas makilala natin ang Panginoon, maunawaan natin ang purpose niya, kung bakit niya nilikha ang mundo, at marami pang mga bagay. But really, ano po ang goal natin? Why we study theology? Let's answer that question. Ang contextual theology po ay basta properly conceived and within biblical bounds. So yan po ang premise ko, tamang pinag-isipan at na dapat po nasa Biblia, nasa Bible pa rin yung pinaka-context. Ito po ay attempt to think about and present biblical truth in ways that are understandable to a certain culture or people and answer that questions that they bring to the biblical text.
So ito po ay ginagawa ng isang Kristiyano na kahit papaano maalam na po sa salita ng Diyos. Okay? Meron siyang desire. Usually, pag ikaw ay pupunta sa isang mission field, meron kang gustong abutin na iba ang kultura. Ito po ay pagpapakita. Ito po ay pag-attempt natin na abutin sila, okay, ng katotohanan kung ano po ang kultura na meron sila, ano ang setting na meron sila, like Jesus. Okay, isipin niyo po si Jesus. Isipin niyo po kung ang lingwahe ni Jesus ay lingwaheng langit. Isipin niyo po kung hindi Greek, kung hindi Aramaic ang salita ni Jesus. Sa tingin niyo po, maaabot niya ba ang mga tao during that time? Isipin niyo po kung hindi nakapandamit ng katulad nila si Jesus. Maaabot kaya niya ang mga disciples, ang ilang mga tax collectors, ang ilang mga sinners? Kung siya po ay kung foreign po ang kanyang the way he talks, the way siguro na manamit siya, the way na makipag-communicate siya, kung foreign po, sa tingin niyo po ba magiging effective, no? So ganun po ang contextual theology. So we are trying to bring that out naman sa panahon natin ngayon. Now, ito po ay isang disiplina na maging committed tayo to making whole and dynamic the truthfulness of Christian thought and action through bringing together of aspects of faith which in truth can never be separated from one another. Ang pinaka-goal po talaga natin is maging dynamic yung theology na meron tayo. Hindi lang siya mapunta sa isipan, kundi lagi nating isipin, how can I apply this theology? The theology of God, the theology of God's redemption dito sa mundo. How can we apply itong learnings na natutunan natin? So hindi lang siya puro kaisipan. Ang layunin po ng contextual theology, unang-una, ay matuto po tayo mga kapatid na maisabuhay ito, hindi lang po sa atin, kundi sa kultura or sa context na kinabibilangan natin. Kaya nga po, pangatlong definition, contextual theology seeks in explicit and varied ways to enable the believers to articulate faith. Meron tayong faith. Alam natin yung sure tayo sa ating kaligtasan. No doubt mga kapatid, kilala natin ang Diyos. But contextual theology is we articulate our faith to speak of God in practice. Okay? Ibig sabihin, lahat ng natutunan natin, lahat ng napag-aralan natin, lahat ng napakinggan natin sa preaching, lahat ng tinuro ng pastor, lahat ng discipleship materials na meron tayo, how can we articulate that in our culture, in the setting na pinagkaloob sa atin ng Panginoon? Bakit po? What's the need po ng contextual theology? Bakit natin kailangan isaalang-alang natin? Bakit ko sinama ito, no? Itong contextual theology. First, malinaw po na the Bible were not written directly to us. Okay. Very ano to mga kapatid, tulad ng sinabi ko kanina. Nung sinulat si Mark, hindi naman niya naisip yung pangalan ko, o para kay Junto, o para kay Sis Jello nito, para kay Sis Naomi to, o para to kay ganito. Hindi po. Meron silang primary audience. Okay? So, dapat nating maintindihan yung primary audience na yun. May context yun. Okay? So, dinadala ko lang kayo sa context nung Bible, no? Para mas maunawaan natin the need for contextual theology. May context yun, may setting, merong occasion, merong political background, merong historical background na malinaw sa kanila. Nung sinusulat yun, nung author, kung sino man yung author na yon, malinaw sa kanya yung nakapaloob, malinaw yung worldview, malinaw yung konteksto na meron siya. Ngayon, itatalo natin dito. Okay? Kailangan nating malaman yung konteksto na yon. Okay? Ito ay pag-iingat. Okay? Maganda malaman natin kung sino yung audience, sino yung author, ano yung context, para ma-apply natin ng effectively and efficient ang salita ng Panginoon. Kasi kung hindi po natin isasalang-alang yung context po nila, ang hirap pong italon sa context natin. So yan ang warning sa contextual theology. Dapat merong maingat na pag-aaral, maingat na research po sa context nila
para maingat nating maidadala sa context natin ngayon. Pangalawa is to avoid the universal theology approach. Okay? Minsan naririnig natin na, lahat ng pangako ng Panginoon ay sa akin. Actually, that's half truth. Okay? Bakit po? When you look at the Bible, kung titingnan niyo po ang salita ng Panginoon, yes, merong pangako sa atin ng Panginoon. Pero hindi 100% na nakasulat dito. Bakit po? Kasi yung ibang nakasulat dito ay pangako sa Israel na natupad na para sa kanila. Okay? So, we can have that, aral natin yung significance nun. Pero yung iba po ay para sa kanila yun. Very clear yun na pangako ng Panginoon. We can just appreciate na mabuti ang Diyos, tinupad niya ang pangako niya. We can also claim that, pero the danger po is yung universal theology na hindi lahat, okay, ulitin ko, not all the plans in the Bible ay para sa atin. Yung iba ay natupad na, okay, and we just need to know ano yung mga pangako ng Panginoon na tayong mga Kristiyano ay pwede nating angkinin at hindi natin pwedeng angkinin. Okay, ano pa po? Merong mga universal theology katulad nung Philippians 4:13, no? Na parang I can do all things through Christ. So lahat na lang, habang naglalaba ka, habang naglalaro ka ng sports, okay naman yon. You're trying to strengthen yourself through that verse. Pero minsan na misinterpret natin, no? Kasi kaya nga sa universal theology, nagagamit natin yung verse na yon para pansarili natin. Pero when you look at the context po ng Philippians 4:13, it's really for gospel and mission nung ginamit ni Paul yon. Yes, pwede natin gamitin pero may danger mga kapatid. So ang tendency ma-misinterpret natin siya. And lastly, because the word of God should be understood in our own language, culture, context, and setting. So unang-una, dapat merong realization na o nga no, hindi tayo yung unang audience. Pangalawa, pag-iingat doon sa mga universal theology. At pangatlo, ito na ngayon tatalon tayo. Dahil ang salita ng Panginoon na very clear ang context nila ay kailangan maitawid sa atin. Ano naman ito para sa atin? Paano natin ito maiintindihan sa lingwahe natin, sa kultura natin, sa context natin, at sa setting natin. Medyo matrabaho ito mga kapatid, itong contextual theology, pero mind you, pag ito ay nagawa natin, mamaya mayroon akong ipepresent sa inyo, mas magiging effective yung pag-share natin ng gospel kasi isinalang-alang natin yung context na meron tayo. Sino-sino, Theo? Ano ang branches no ng contextual theology na kailangan nating pag-aralang mabuti? Unang-una, meron diyan yung culture. Okay, sa contextual theology, very ang culture, very ang tawag dito, important ang kultura po. Talagang iniingatan ang kultura. Pangalawa, communication or language. Okay, so importante 'yan. Siyempre yung context din. Context is king, sabi nga nila. So ano nga po yung tatlong yon? Branches of theology, culture, communication, and context. According to Niebuhr, sabi niya dito, Christ and Culture, you can read that book po. Sabi niya, culture is the social life of humanity. Okay, so the environment created by human beings in the areas of language, habits, ideas, beliefs, customs, social organization, inherited artifacts, technical processes and values. Medyo technical lang. Pero in short po, ang kultura po ay na-create ng tao or unintentionally or intentionally shared beliefs, shared customs, no? Shared language, kung ano man po ito mga kapatid. Halimbawa, tayo, mayroong Amerikano, tapos may mga Pilipino, mayroong elevator. Tapos bumukas yung elevator. One syllable, bababa, bababa. Tayo, nagkakaintindihan tayo. Alam natin yun, Pinoy sa Pinoy, bababa, bababa. One syllable lang. Pero paano yung Amerikano? What's happening? Di ba? Siya hindi niya maintindihan. Pero tayo, naintindihan natin yun. Yung language na yun, kahit one syllable lang, bababa, bababa. Pero yung Amerikano, foreign siya doon. Okay? So, hindi niya maintindihan yun. So, ganun kalakas yung impact ng culture po na meron tayo. Kaya, mamaya papaliwanag ko.
Yes, we are not, hindi tayo nadidiktahan ng kultura. Okay, very clear yan mga kapatid. I'm not saying na magpa-under tayo ng kultura, pero think of this. Ang laka, kita niyo po yung impact ng culture kung magagamit natin siya to share Jesus and make disciples. Kung magagamit natin siya ng maayos. Culture, sabi niya dito, merong 5 views po ang buong Kristyanismo pagdating sa culture. Una, Christ against culture. So, para sa kanya, dapat i-reject natin yung culture. Lahat ng kultura mali. Kung mali ang lahat ng kultura, hindi natin ito dapat ginagawa. Hindi natin ito dapat sinusundan. Dapat hindi siya makita sa loob ng simbahan. Okay? So para sa kanya, para sa kanila, itong view na to, ito yung mga separatist groups. Okay? Ito yung mga Quaker groups sa history. Ito yung mga Bible Baptist, yung mga conservative Baptist. Okay? Yung walang drums. Hymnal lang lahat. Okay? Ito yung literal na talagang they will forget the world. Ika nga, hindi sila boboto. Wala silang any participation sa mundo. Bakit po? Kasi si Lord against sa culture. So kung ano lang ang sinabi sa Acts chapter 2 verse 42, kung ano lang ang sinabi sa Biblia, kung paano naging simbahan according sa New Testament ang isang church, dun lang kami. Okay? So, nasa extreme part itong Christ against culture. Ang pangalawa naman, the other extreme, meron tayong Christ against culture. Ito naman, medyo extreme on the other side naman. Ano po ito? Ito ay Christ of culture. Okay? Ibig sabihin, nagbe-blend si Christ sa culture. Regardless kung masama ang kultura, hindi, okay lang yan. Basta pag si Kristo ang naitataas. And we can see that in some churches po, especially in US, na lahat ng kanta na kahit na makasalanan, na alam natin na may foul words, pero sa kanila, ginagamit nila yun. Bakit? Hindi, magbe-blend yan. Another extreme, nako-compromise po ang salita ng Panginoon. Nako-compromise ang holiness. Okay? So, saan tayo lulugar? Okay. So, yung isa, rejected. Yung isa naman, talaga, hindi lang well accepted. Talagang walang maling kultura. Lahat yan tama. Basta, i-blend ni Kristo yan. Pangatlo, ito yung bumabalanse. Christ above culture. It synthesizes yung faith natin in yung culture. Okay? So meron tayong faith, merong culture. So how can we use that? Okay? Pero malinaw po na mas mataas si Kristo doon sa culture. Ibig sabihin, pipili tayo, okay, ng kultura. Itong kultura na to, halimbawa, culture of hospitality ng mga Pilipino. O sige, gamitin natin yan para mas maraming maabot. O itong kultura manyana habit, o wag yan. O yung culture of crab mentality, o wag yan. So, ibig sabihin nito, culture is good but completed by Christ. Okay? Okay naman yung mga kultura, pero pipili lang tayo kung ano yung talaga yung nasa Biblia. Ito yung bumabalanse. Okay? Yung tipong, yung isa nire-reject, yung isa sobra naman sa pagtanggap, pero ito namimili. So si Kristo pa rin dapat ang pinakamataas sa kultura. Pangapat po is Christ and culture in paradox. Okay? So dagdagan nyo na lang yan. Christ and culture in paradox. So tension between faith and worldly systems. Okay, so ito medyo may ano ng konti, yung lumalaban ng konti. Ito yung hindi pa sure. Humans live in both realms. So pwede, no? So para sa kanila, paradox. So ano ba talaga? Si Christ ba? So, hindi, pwede to. Sige, sa kabila naman. So parang medyo hindi ito sure, no? Kung yung Christ above culture malinaw na si Kristo, ito naman medyo nilalaro ng konti. Okay? So parang hindi siya sure kung minsan si Christ, minsan si culture. Pero tinapos ito ng author sa malinaw. Okay? May culture, merong Kristo, pero si Christ, transformer siya ng culture. Okay? Anong ibig sabihin? Culture is fallen, very clear po. Ang sabi niya, fallen ang culture but redeemable.
Okay? At tayong mga Kristiyano ay tinawag para i-redeem yun. Okay? So mamaya i-ano po natin yan. May case study tayo. Actually, ito yung final paper natin, no? Christ as transformer of culture. Given na yun mga kapatid, okay? Na ang kultura dahil tao ang gumawa, ano talaga yan? Fallen, makasalanan, minsan nakakasama, no? So meron namang okay, pero ano dapat ang maging mindset natin doon sa culture? We are called para i-transform yung culture na yon. We are called para ma-redeem yung culture na yun. So ano po kayo dyan sa limang yan? So you can answer number 3 or you can answer number 5. Okay? Now, communication. So tapos na tayo sa culture. Pangalawa po, communication and enculturation or language, no? Sa pagbabahagi po ng salita ng Panginoon, syempre Biblia talaga ang gagamitin natin, okay? If you will see the whole world po, okay, sa buong mundo, okay, bukod sa English po actually, marami pa pong dialect ang hindi pa po natatranslate na doon sa lingwahe. Ang Biblia po ay hindi pa natatranslate sa maraming dialects. Okay? So libo-libo yan mga kapatid na dialects na hindi pa. Pero very clear ang salita ng Panginoon in Revelation chapter 7 verse 9 that after this I looked and there before me was a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people, and language standing before the throne and before the Lamb. Therefore, the Word of God, kung very important sa atin ang communication, ang language, the Word of God should be translated in every language and dialect. Okay. Dito sa Pilipinas, meron pa po. Okay. Part po ako ng translation. This is my heart, mga kapatid. Ang heart ko po talaga is translation. Kaya ako nag-yes sa Pinoy version. Kasi there are group of people na para ang common language nila hindi na pure English, hindi na pure Tagalog. Okay. So medyo nagbe-blend na ng konti. Mahirap ito, maraming tumutuligsa, pero kapatid, if you will read Pinoy version, pwedeng hindi sa ito, okay lang 'yun. Pero merong certain group of people na para sa kanila yon, na mas maiintindihan nila. Same way din, may mga dialect pa po na hindi pa po nakakarinig sila ng salita ng Panginoon. At ang goal na ang layunin natin, please pray kung di man kayo kung di man kayo padala ni Lord, pag-pray nyo yung mga translators natin, no. Kasi every nation, every tribe, every people po, every language ay tatayo sa trono ng Panginoon. Okay, so number 1 yan. Pangalawa, Bible translation is vital to all mission efforts. Diba? Go and make disciple of all nations, sabi sa Matthew 28, verse 19. Wala pong iba. Okay? Mahirap po kung pupunta ka ng ibang lugar, tas ang bit-bit mong Biblia ay Pilipino o English, mahirapan ka kasi iba yung lingwahe nila. Kaya po napaka-importante ng Bible translation kasi isa po yun sa mga kaparaanan para hindi maging foreign sa kanila ang salita ng Diyos, that in their own language, papasok sa puso nila agad kaysa itatranslate pa from English. So ang prayer natin yan. Ako din po ay bukod sa PBS, ako po ay nag-translate din ng iilan pong sa Wycliffe Bible Translation. Meron po kaming tinatawag na gateway translation. Okay? Para po, ang goal nito, ang layunin nito ay maging translation siya, gateway, para doon naman sa ibang mga dialect sa buong Pilipinas. So please pray for that mga kapatid, itong mission efforts na ito. Para, kasi ang alam lang natin, di ba, Pilipino, Bisaya, Ilocano, pero hindi, marami pa pong mga dialect. So ang layunin po natin is lahat po ng dialect dito sa Pilipinas ay magkaroon po ng Biblia. Okay? Malinaw na ito. So malinaw ang culture, malinaw ang communication. Pangatlo is malinaw yung context. So una, pinasadahan ko na ng konti ito mga kapatid, no. So ano ang context? So importante na malaman natin ang context ng Biblia at ma-context ang present natin ngayon. As we now design or move forward sa context po. First, we need to define the context, biblical and present. Importante po 'yan. Hindi po uubra yung tipong basa application. Hindi po.
actually it's very wrong na binasa natin ang Biblia without considering the context, no? Di man lang natin inalam yung immediate context, di man lang natin inalam yung book context, di man natin alam kung pasado siya sa canonical context, no? Kasi pag nagbasa tayo ng Biblia at sinabi natin agad, application agad, hindi natin alam, baka mamaya hindi yan yung sinasabi ng buong Biblia kasi hindi tayo naging maingat to define the context, and that's our calling, mga kapatid, bilang mga Kristiyano, bilang nag-aaral ng theology. Okay, dapat maging malinaw ano ang biblical context, and now how can I deliver this in my present context. Pangalawa, merong dapat pag-assess ng situation at ng kultura. Na-define mo na yung context, hindi rin naman bara-bara ka. Okay? So, alamin mo, pag-aaralan mo, i-research mo yung kultura na gusto mong abutin, yung community na gusto mong abutin. Applicable ba to agad? Pag ito ay, or mayroon pang mas magandang way to present to them the gospel. And pangatlo, medyo advanced na to, design a course or materials. Okay? Andito kami mga pastor to help you, pero given the giftings na meron din kayo, mga kapatid, ay baka makatulong din kayo to design a course doon sa, actually yan yung tulong na i-paper natin, no? Dito siya papasok. First, define the context, biblical and present. Ako po, meron akong basic na ginagamit for me to better interpret the book or the Word of God. Okay, for me lang to. Okay. Lagi kong kino-consider when I open the Bible po, when I open this Bible, very clear sa akin to. Siyempre, nagpipray ako, Lord, wisdom, anoint po ako as I read your word. Pero hindi ko tinatanggal sino ba ang author. Okay, importante to. Sa author pa lang po, dapat malinaw sino yung author, sino nagsulat niyan. Hindi pwedeng anonymous. Actually, sa Hebrews, yun yung medyo challenge, di ba? Kasi actually ang Hebrews kasi siya ay preaching siya, oral siya, sinulat lang siya. Kaya medyo challenge. So, sabi nila si Paul, si Apollos, Barnabas, I don't know, pero yun yung mga challenge, no, actually. Ano purpose? So, ano purpose ng book? Bakit siya sinulat? Diba? Time and date. Importante rin yan. Anong meron nung panahon na yun? Occasion. Okay. Sino hari? Nagkakagulo na ba? May marami bang persecution? Or audience? Sila ba ay Greek? Sila ba ay Hudyo? Okay? Sila ba ay Kristiyano? Kristiyanong Greek? Kristiyanong Hudyo? Ano pinagdadaanan nila during this time? So ito po, Aptoa concept. Itong Aptoa method na ito ay lagi ko po itong ginagamit from Genesis to Revelation. Ito po yung mga basic. So meron dyan, yung iba hindi ko na sinulat, special highlights, mga special theme ng book, mga unique highlights po na doon lang matatagpuan ay hindi ko na sinama, pero ito yung basic ko, no, para maintindihan ko yung biblical context ng binabasa ko. And syempre, maingat din ako. May mga tanong ako po. As I read the text, lagi ko pong tanong. Pag meron akong binasa, halimbawa, Philippians 4:13, maingat ako, binasa ko to, halimbawa lang, tatanong ko agad, what is the immediate context of the scripture nung nabasa ko? Okay. Ano ang mga preceding and succeeding verses of the text? Dapat maingat yun kasi minsan, di ba, parang okay na tong verse nito. Hindi po. Ang isang faithful expositor ng salita ng Panginoon, maingat siya na binabantayan ang kanyang pagbabasa ng salita ng Diyos. Okay? So, immediate context agad. Okay? So, saan nag-break? Ano yung tapos? Ano yung simula? Ito ba ay pasimula itong binabasa ko or nasa gitna? O patapos na to? So, kailangan kong basahin yun, mga kapatid. Pangalawa, what is the relation of the scripture to the specific book? Yung nabasa natin, yung Philippians 4:13, halimbawa, I can do all things through Christ. Malinaw sa atin yon. May contentment doon, mayroong joy, di ba? Yung sinasabi ni Paul sa kanyang mission, yung gospel presentation. Ano naman ang kinalaman noon sa kabuuan ng book naman, ng Book of Philippians? So, kailangan nating maaral yon. And what is the relationship of that scripture to the whole Bible? So, dito napapasok ko yung canonical context. Okay? So, ibig sabihin, ano ba to? Maingat ba tayong
ini-interpret na yung theology na yon ay hindi magkakaroon ng contradiction sa kabuuan ng Biblia. So ito po yung mga way, no? Basic, very basic mga kapatid. Pero ito ay way para maging maingat tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. So as we now define the present context, na pag-aralan na natin, hindi matatapos doon. Okay? You should bridge that interpretation to your present context. Ngayon, pag-aralan na natin, yung context nila, tatalo natin ngayon. So questions to ponder lang. What is the eternal relevance of the scripture today? And how does the grace of God bring changes today? Okay. So, yun lang yung mga tanong na pwede nating mapagbigyan ng thought, no? Yung mapaisip lang natin para at least mas maitalon or mas matulay natin ng maayos. So now, na-define mo na yung context, we will now assess the situation or culture. Okay? Mga kapatid, the danger is ma-reject agad natin yung culture na hindi man lang natin inaaral. That's the danger, mga kapatid. Okay? So mamaya I'll give you some illustrations. Remember that the culture around us is not our enemy. They can be our friend, that culture, to share Jesus and make disciples. Halimbawa po, meron akong kapatiran, pumunta dito, bumisita sa bahay, share siya. Habang pagkikwentuhan namin, mainit kasi itong kapatid na to, itong kapatiran na ito. Meron daw silang lugar sa probinsya nila at ang ginawa po ay meron daw prosesyon. Nanghihiram ng table. Okay. Ang ginawa niya, instead of makipag-usap, hindi niya pinahiram. Hindi, ano yan? Hindi makadiyos yan. Idolatry ang ginagawa nyo. Yun ang ginawa niya. So, tama naman siya. Pero, sadly, ang tingin po ng mga tao sa kanya ay galit na yung mga tao sa kanya. Ano po nangyari? So, basically, tama naman siya. Pero, hindi niya na-win yung mga tao. So, binalik ko sa kanya. Sabi ko, bro, paano kung ganito ang nangyari? Sige, pahiram mo ng table. Tapos sabihan mo sila, uy, pagbalik nyo, okay lang bang I can have your 15 minutes of your time lang? Pwede ko bang hiramin lang yung 15 to 20 minutes lang ng time nyo? At least, makapagkape tayo dito. Usap lang tayo. At least I just want to, to talk to you. May gusto lang akong i-share sa inyo. Okay lang ba yun? Pagkabalik nyo ng table. Ano kaya mangyayari? Pinahiram mo sila ng table, pero at the same time, alam mong firm ka sa pananampalataya mo. Pero dahil meron kang goal, meron kang mission to share Jesus, panalo ka pa rin. Bakit po? Kasi kahit alam mong mali ang sitwasyon, but you assess the culture, you assess the situation, at naging friend mo pa, okay? Bukod doon, yung culture na yon, okay? Nagamit mo pa siya, okay? To share Jesus and make disciples. So, kailangan natin yung mga kapatid. Minsan po, ang challenge sa atin bilang matatagal na mga Kristiyano is we easily reject everything. Kapatid, let's assess. Pag-aralan natin. Dapat maging missional yung mindset natin. Meron tayong ganitong klaseng kultura. Meron tayong ganitong sitwasyon sa community natin. How can I use that to share Jesus and make disciples? Kasi firm naman na tayo eh. Matatag na tayo sa ating pananampalataya. Okay? Hindi na tayo matitinag. And actually, merong even si Paul, okay, sa Corinthians, sa Acts, may mga ganyang case study. Later, pag-aaralan natin. Ito, tulad nito, sabi niya sa 1 Corinthians 9:20-23, to the Jews, I became like a Jew to gain the Jews. To those under the law, I became like one under the law. Though I myself am not under the law, but to gain those under the law. Kita niyo po si Paul na to. To those free from the law, I became like one free from the law. Though I am not free from God's law, but under the law of Christ. To gain those free from the law. Yun yung purpose niya. To the weak, sa mga mahina, I became weak in order to gain the weak. I have become all things to all people so that by all means, I may save some. Missional,
I do all these things because of the gospel so that I can be a participant in it. Pag-isipan nyo lang mga kapatid. Na-assess nyo ba ang mga kultura? Inaaway nyo ba agad yung mga tao? Or ginagamit nyo yon really para for the gospel? Kasi yun naman ang pinaka-common ground natin, ma-share si Jesus. Case study, example po, okay? Si Paul pumunta sa Athens, okay? So merong nangyari dito. Habang naghihintay siya, sa Acts chapter 17 verse 16-34, background, if you have enough time, please read this para mas maunawaan natin. Ang Athens po ay center po yan ng culture, ng philosophy, religion in the ancient world. Very kilala po yan, no? At ang context, so habang nag-iinihintay niya si Silas and si Timothy, he's deeply troubled seeing the city full of idols. So, inassess niya agad. Troubled siya, pero hindi siya nagsalita agad. Inassess niya. So, mga audience doon, mga philosophers, mga Epicureans, mga Stoics, intellectuals, and idol worshippers. So, yun yung background, no? Nung itong babasahin nyo. Itong Acts 17, 16-34. Ang ginawa niya, inobserve niya yung culture. Okay? Ito ang response ni Paul. He doesn't ignore the culture, but he studies it. Hindi niya in-ignore, hindi niya nireject agad. Pinag-aralan niya. He goes to both the synagogue, sa religious people, and the marketplace to engage people. So, dalawa. So, hindi lang siya sa synagogue, nasa marketplace din siya. So, ang ginawa niya, he enters their spaces of thought, the Areopagus, to discuss ideas. So, may mga questions siya, may mga nag-present din siya, no? So, maganda to. And now, kinonect niya yung culture na yon. So, una, inaral niya muna, inobserbahan niya, at kumonekta na siya. In verse 22, tingnan niya approach ni Paul. Nagsimula siya sa common ground. I see that in every way, you are very religious. Diba? Baga, hindi niya nireject. Oh, mali ang ginagawa niyo. Oh, nakita ko na napaka-religious niyo. Tapos nirefer niya yung altar na yun, oh, to the unknown God. And from that, na-present niya ang gospel. They uses their own poets and philosophy to connect with them. Hindi niya inaway agad. Oh, hindi, mali ang ginagawa niyo. Idolatry, mga makasalanan kayo. But he uses that situation to present the gospel. At ito na nga po, proclaiming the gospel in verse 30-31. Message ni Paul, God is creator and Lord over all. God calls everyone to repent and turn to Him. And the proof of His authority is the resurrection of Jesus Christ. So na-proclaim niya agad, no? Ang galing, no? So, inobserbahan niya, inaral niya, kinonect niya, and then from that, pinoclaim niya ang gospel. Anong response? Meron namang, very clear naman na hindi naman lahat ay tumanggap sa Panginoon. May nag-mock, some rejected the message, merong na-curious, oh, parang gusto ko pang makinggan, pero marami po ang tumanggap sa Panginoon. Some accepted Christ, katulad nila Dionysius, nila Damaris, at iba pa. Case study mga kapatid. If you have time, aralin nyo to, basahin nyo to mga kapatid, kasi makakatulong ito sa atin in engaging sa culture. Kalaban ba to? Kaibigan? Pwede magamit in proclaiming the gospel. Now, let's design a course or paper or materials. There's nothing wrong with the inspirational books. Walang masama doon sa devotional at sa ibang reading materials. The challenge is how are we going to integrate it in our community? Ang madalas pong meron, mga Western context. Iba po ang context nila. Tayo po ay nasa Pilipinas. Okay? Kung lulobin ng Panginoon, I'm planning to write a book, Pinoy Theology. Okay? Lahat po ng mga pinag-aaralan nating theology, kaya nagsimula na ako dito, ano Theo, sino Theo, no? I'm trying to improve these materials na meron ako sa inyo para mapresenta siya sa Pinoy context, no? Mahirap, challenging, pero really isa ito sa mga kaparaanan natin para makatulong sa body of Christ. And as we end this first part po, before we proceed sa part 2, which is makakatulong sa inyong final paper later, the gospel of Christ transcends culture. It is very clear mga kapatid. Mas mataas si Kristo sa kultura. Hindi natin ibababa si Kristo
para maitaas ang kultura. Hindi po. Si Kristo pa rin ang may tataas. But it must be communicated within culture. Okay? But na-realize natin na pwede nating magamit ang kultura para maitaas si Kristo, para ma-communicate si Kristo. Alright. For part 2 po, tapos na yung contextual theology, ito po ay makakatulong sa inyong paper, okay, sa paggawa niya ng inyong final paper po dito po sa subject na ito, na Introduction to Theology. Bibigyan ko po kayo ng sample paper lang. Okay, sample paper lang ito mga kapatid. At least to give you an idea, ano po yung gagawin yung paper. Okay. Ang case study ko ay halimbawa Black Nazarene. Okay. Familiar naman po kayo na every January 9, merong malaking pagtitipon. Hindi ko alam, milyon ata to, no? Parang milyong mga Pilipino ang nagtitipon sa Quiapo. At very talaga siya, very nationwide, at marami talagang nagtatalunan, nagpapatayan para lamang mapahid yung tuwalya nila, yung panyo nila. Alam nating mali. Bilang mga Kristiyano, ano to sa atin? Alam natin ang katotohanan na wala doon ang kaligtasan. Pero dahil po ito ay kultura na very rampant, is let us assess, okay, itong culture na ito. Okay. Now first, let us define the historical context of the Black Nazarene. Maganda, in your own time, kung ito ang kukunin nyo or kung iba, aralin niyo historical context. Kung ito ay kasabihan, kung ito ay tradisyon, katulad nito, saan nagmula? So maganda aralin niyo na ito ba ay galing sa Pilipinas, galing ba ito sa ibang lugar, bakit siya naging black, nasunog ba ito, etc. etc. So alamin natin 'yon. Tapos dapat may mga inquiry din tayo, may mga tanong. From the perspective of the Catholics, why are they celebrating this tradition? Bakit sobra na lang yung pagse-celebrate nila sa tradition na ito? Okay, wag muna nating i-reject, okay? Ano muna natin? Let's assess, katulad ng ginawa ni Paul. And kung ito ay gagawin mong papel, do you personally interview someone? Meron ka bang nakikakilala, kapamilya? Without going to a debate, na hindi yun yung intention mo. Who is a fully devoted to Black Nazarene. Hindi mo goal na ano lang, out of curiosity, tanungin mo lang bakit siya pupunta doon every January 9 kahit maraming tao, kahit mainit. Ano lang 'yon? Para lang at least ano lang yung curiosity mo. And pangatlo, how do they view the Black Nazarene and why are they so committed to it? Okay, so tanong mo lang, no, bakit ganun yung view nila? And from that, i-assess mo ngayon yung culture of the people na devoted sa Black Nazarene. Okay. Ano yung mga social status ng mga tao? Mayaman ba sila? Mahirap ba sila? Ano ang pinagdadaanan nila? No? And tayo ngayon, mga believers, tayo ngayong mas nauunawaan natin ang katotohanan. In community and churches, how do we respond to the Black Nazarene devotee? Aawayin ba natin sila, mga kapatid? I-reject ba natin sila agad? So, ano po ang gagawin natin bilang mga believers? How do we respond? So, magandang tanong, no? Now, design a lesson on how to minister to a devotee of Black Nazarene. Okay. So, maganda po may mga references. Okay. So, we can have practical tips, pero maganda simulan natin ito sa Bible. Okay. Meron diyang Isaiah 7:14, merong John 1:14, merong Hebrews chapter 4 verse 14 to 16. Okay? Ito ngayon yung katotohanan. Okay? Kasi para sa kanila, pag nahawakan nila, papagalingin sila ng Panginoon. Okay? Pero very clear, ang Diyos natin, si Panginoong Hesus ay Emmanuel. Our God is with us. He is with us. Okay? And the Word became flesh. Okay? Siya ay nagkatawang tao. Pumunta dito. And sabi dito, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weakness. Okay? Siya yung Diyos na nakakaintindi sa atin, no? Sa mga kahinaan natin. So, ilapit lang natin. So, merong Black Nazarene devotee, pero we know the truths, we know the scriptural references na si Kristo, pero how can we now,
paano natin sila makakausap? Paano natin sila iaabot sa salita ng Panginoon? So as we summarize now the 3 verses, merong summary. Emmanuel, Jesus is with us. Okay. Make a way na may present mo si Kristo bilang Emmanuel. Incarnation, Jesus dwells amongst us. Okay? Siya ay nanahan para sa atin. And sympathy. Kasi kaya naman sila nilalagay nila yon kasi doon lang yung time na pwede silang makalapit sa Panginoon without any mediation ng pari, ni Mama Mary. Yun yung ano nila. Pero tayo naiintindihan natin na we can come to Jesus anytime dahil naiintindihan niya tayo. And because of that, makikisimpati ang Panginoon. So, from these 3 scriptural references, pwede natin magamit ito to design a material para abutin po yung mga Black Nazarene devotee. Now, as we end this, knowing that Jesus is with us, we can call Him anytime. Diba? Hindi mo na kailangan ng January 9, mga kapatid. Hindi mo na kailangan magpunas ng panyo. Anytime, anywhere, wherever you are, whatever situation na meron ka, pwede kang tumawag sa Diyos. Knowing that Jesus dwelt amongst us, nanahan siya sa atin, we can put our trust in Him completely. Pwede natin pagkatiwalaan ng Diyos kasi kasama natin siya. And knowing that Jesus sympathized with us, we can approach Him with confidence. Okay, so ito lang po ay mga iilan lamang ito, mga kapatid, no, para at least in some ways kung ito yung gagamitin yung paper, pero ito yung parang magiging pattern natin, no? So magde-design tayo. So for more details po, nasa syllabus po ang paggawa ng paper. Pwede niyong balikan yung video or pwede niyong balikan yung mismong syllabus natin nasa Google Classroom natin ito. So ito ay sample lang, mga kapatid, no. So para at least maunawaan natin kung paano gagawa ng contextual theology paper. So una, maraming salamat po for this 4 weeks ng pag-aaral natin ng Introduction to Theology. At I pray na magamit natin ito para mas maikwi pa tayo to share Jesus and make disciple at mas makilala at mas maunawaan natin ang magandang plano sa atin ng Panginoon. Let us pray. Let us close this in prayer. Lord, salamat po for this time na ibinigay mo sa amin. We ask for your grace. We ask for your mercy na as we now apply your word, Panginoon, ay makita namin, Panginoon, na ang kultura, ang konteksto na meron kami ay pwede namin magamit, maging common ground to share Jesus and make disciples. We are passionate sa aming faith. Pero let us realize, Panginoon, na we can win the debate, pero we can lose the person. We can win the situation, but we can lose that person na malapit sa amin, Panginoon. So allow us, Lord, na mabigyan kami ng grasya din sa amin, Panginoon. Graciously, may pahayag namin ang salita mo, Lord, na you're the truth, the gospel is offensive, Panginoon. Pero tulungan mo kami na we can use the culture na meron po kami para po mas may presenta namin ng maayos ang iyong salita. So we thank you for this time na ibinigay mo sa amin. Salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you, mga kapatid, at samahan kayo ni Lord sa inyong final paper po.